Mga kababayan, mga tambay, nagbabalik na naman pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon ay maingatan po tayo. Ito po mga tambay, kinwestiyon po ng Vice President dahil po ang administrasyon po ng Binagongang Pilipinas ay sanay na sanay po sa mga sinasabing puro po photo ops mga tambay. Photo ops, magpa-photo ops mga tambay. Ganyan po ang trabaho nila. Puro po pagmamalaki. Pagmamalaki. Ang tanong, nararamdaman po ba ng taong bayan ang kanilang mga photo ops? Ang kanilang mga release statement? Puro release. Ang kailangan ng taong bayan, gawa. Gawa. Aksyon. At pinakikinabangan ng Pilipino. Lalong-lalo ang kakulangan sa trabaho, nagmamahalang bilihin, nagmamahalang bayarin. Ang nangyayari sa ating bansa, dinala tayo sa 3 taong korupsyon at 3 taong pamumulitika. Ito po, pakinggan po natin ang ating Vice President. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Hindi lang sa papel at larawan dapat makita ang pag-unlad at pagganda ng buhay ng taong bayan. Ayon kay Vice President Sara Duterte, mas mahalaga na aktwal itong nararamdaman ng bawat Pilipino at hindi lang nasisilayan sa mga larawan. Para kay Vice President Duterte, ang tungkulin ng Pangulo ay gumawa ng trabaho at hindi mag-photo opportunity. Hindi trabaho ng Presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Sinabi rin ng Vice Presidente na hindi muna dapat ipagmalaki ng Pangulo ang umano'y bloodless war on drugs ng kanyang administrasyon. It remains to be seen if the bloodless drug war will be successful. So let us judge that bloodless drug war by the end of his term kung successful siya o hindi. Pinansin din ni VP Sara ang mga aktibidad na dinadaluhan ng Pangulo kamakailan. Alam niyo, nung bumagsak yung ratings niya, napansin niyo, nagpa-photo op siya na nagtuturo siya, nagpa-photo op siya, nag-ayos siya ng blackboard. Ngayon, nagpa-photo op siya sa drugs. Hindi kasi ito talaga photo op ba? Trabaho ito ba? Binigyang diin ng pangalawang Pangulo na ang kasalukuyang administrasyon ay dapat mag-focus sa konkretong aksyon na direktang nakakaapekto sa kapakanan ng mga Pilipino sa halip na sa pagpapanatili ng isang positibong imahe lamang. Jedne Resina, UNTV. Yun po ang legacy niya Yun po ang tatak Marcos Jr. Puro po photo ops at puro po papel. Puro papel lang, piece of paper. Mga tambay, doon po bumabango. Puro po photo ops, puro salita, puro pangako, pero hindi naman po ginagawa. Hindi po ba? Saka ang administrasyon po natin ngayon, hindi nyo po ba napansin? Wala naman po silang pakialam sa Pilipino. Okay nga lang sa kanila, maghirap tayo Di po ba? Di ba? Ano ba sinasabi ng Pangulo? Pag nagsasalita, kailangan pa nga natin mag-diet. Mag-diet tayo hanggat maaari nga, magdildil tayo na asin. Asin lang sa kanin. Yung kanin na mabaho. Ano ba yan? Yan po ang kanyang mga programa Kaya po ang Vice President, dismayado. Mga tambay. At yung sinasabing pagsugpo niya sa droga. Mga tambay, achievement ba yon? Yung ginagawa niya, achievement po ba yon? Nahuhuli, isang damukal, napakarami. Wala naman nahuhuli. Wala naman nahuhuli Nahuhuli lang yung droga, pero walang mga tao. Ang mga tao, puro po napakaliliit. Hindi po ba? Tama yung sinabi ng Vice President
ang achievement ng yung sinasabing yung war on drugs mo, pagtapos ng iyong administrasyon, totoo ba na magaling ang ginawa mong war on drugs? Hindi katulad nung dating Pangulong Duterte. Talagang naramdaman ang napakalaking pagbabago. Kasi pati ang mga addictus ay nagparehab, nagbalik loob. Milyon-milyon ang nagbalik loob. At napakakaunti, napakalit na porsyento na. Napakalit na porsyento ang makukuha na lang nila. At nagmahalan pa ang pulburo noon dahil nga po hirap nang pumasok sa ating bansa. Kaya nga mahal na ang pulburo noong mga panahon ngayon. Ngayon, ano sinasabi ng ating mga kababayan? Mas mahal pa raw ang bigas kaysa sa pulburon dahil sa dami na pumapasok dito. Nakita niyo po yun? Tapos sasabihin nila, epektibo. Mga kababayan. Kaya babatikusin na naman nila ang Vice President yan. Babatikusin na naman nila dahil ang achievement po ng administrasyong ito ay puro batikos. Yan po ang kanilang achievement. 3 taon pong pagbabatikos sa Vice President, sa pamilya Duterte. Yan po. Yan po ang kanilang legacy. Mamulitika, pabagsakin ng mga Duterte, batikusin ng batikusin gamit ang media. Di kaya, yan, legacy po nila yan. Lalong-lalo yung pagpapatapon ng mga walang utang na loob sa dating Pangulong Duterte. Mga walang utang na loob hindi po ba? Sa dami ng kabutihan ng ginawa ng pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte sa kanyang ama at ang Vice President sa Pangulo natin ngayon, yung ginawang kabutihan na hindi manalo, hindi nga siya nanalong Vice President kay Leni Robredo. Hindi po ba? At kung tumakbong presidente ang BP Sara, mananalo po ba yan? Hindi po ba? Malabong manalo yan. Dahil napakagaling at napakapopular ng kanyang ama. Nung siya bumaba, siya na ang pinakamataas na approval at trust rating sa kasaysayan ng Pangulo na merong survey. Hindi po ba? Ang dating Pangulong Duterte ngayon, 3 taon, nadudoktor pa nila ang survey, lagapak pa yata kahit nadudoktor yata nilang survey, lagapak pa sila. Hindi po ba? Dahil ano po ang ginawa nila? Ano pong achievement? Kaya nga sinasabi ni BP, walang direksyon. Walang direksyon ng bansa. Dahil nga po, meron tayong Pangulo, puro photo ops. Yung corruption nga, hindi niya po matugunan Ano po ang korupsyon? Meron po ba siyang ginagawa sa korupsyon? Pagsugpo sa korupsyon? Meron po ba? Di po ba wala? Nakita niyo po ba? Tinututukan niya po ba ang korupsyon ng bansa? Hindi po ba? Ini-spoiled pa niya? Mukhang kinakampihan pa niya ang korupsyon ng bansa. Kaya nga bangkarote tayo Napakarami nating inuutang pero wala tayong nakikitang programang malalaki. Ang nakikita lang natin yung mga inutang at tayo ang magbabayad. Dahil mismo ang World Bank sinabi, isang damukal ng utang natin. Di po ba? Kaya nga hindi na tayo pautangin Dahil napakarami na nating utang. Hindi tayo makakabayad. Hindi po ba? Unang-una, walang pumapasok na malalaking investor sa atin. Pati ang turismo natin, patay! Di po ba napakarami rin nagsasabi ang turismo natin tinatalo pa tayo ng Bangladesh at Vietnam? Di po ba? Nakakahiya. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kahit nagkaroon ng pandemic, hindi na bangkarote ang ating bansa at hindi sinabi ng World Bank ng ating bansa ay bagsak ang ekonomiya. Hindi po ba? Nakakahiya. Kaya lang napagtatakpan po kasi nila lahat ang kanilang kabalbalan, ang kanilang mga anomalya na pagtatakpan ng media. Hindi kaya? Media. Hindi kaya? Yan po mga kabayan na nakakalungkot. Hindi trabaho ng Pangulo yung tinatrabaho niya. Ang dapat mong trabahuhin, Mr. President, yung programa na direkta na makakatulong sa tao. Hindi po ba? Ano po yun? Trabaho! Huwag mong turuan maging tamad ang Pilipino. Programa mo, ayuda. Tinuturuan mo maging tamad ang Pilipino.
Isang damukal na pera ng taong bayan, taxpayer, ayuda ang programa mo. Isang damukal din na korupsyon nyo riyan. Hindi kaya? Hindi po ba nakakalungkot? Bibigyan tayo ng programa, ayuda. Hindi po ba? Ginagawang tamad ang mga Pilipino. Samantalang dapat ang ibigay mo'y trabaho. Hindi po ba? Palibasa wala silang ikukurap. Hindi kasi nila makukurap ang trabaho. Pero pagka-ayuda, makukurap nila. Hindi kaya? Tapos bibigyan mo lang kami ng sinasabi mong nagawa mo, 20 pesos na kilo ng bigas. Nakakabili ba ang mahigit 100 milyong Pilipino? Kaya bang bumili niyan? Di ba hindi? Limitado lang. Kasi parte pa rin ng pamumulitika yan. Hindi po ba? Ubod ng mahal ng bilihin. Hindi mo tinututukan. Kaya mamahal na kuryente na, tubig. Lahat na napakataas. Tinutukan mo ba? Lalong-lalo ang presyo ng bilihin. Ngayon, delikado pa. Nagkakagyera pa sa ang Iran. Sakang ang Israel. Problema pa natin yan. Pag nagtaas ang gasolina at langis. Tinututukan mo ba yan? Di po ba? Saan ka lang nakatutok? Sa Duterte. Di po ba? Kaya nga po, basag na basag sila sa Vice President eh. Iisa lang ang Vice President, babae pa. Pinagtutulong-tulungan na nilang lahat. Pero hirap na hirap pa rin silang pabagsakin. Hindi po ba? Dahil nga sila yung palpak. Sila yung hindi gumagawa ng maganda. Lalong-lalo sa pagtatrabaho sa atin bilang lingkod bayan. Eh nga, hindi nga kayo nagiging lingkod bayan eh. Nagiging lingkod bulsa kayo. Bulsa nyo lang ang pinaglilingkuran nyo. Hindi po ba? Ganyan po, kawawalang hiya. Di umano ang mga nanunungkulan sa atin. Puro pang sarili lang nila ang kanilang pinaglilingkuran. Tapos dadalhin lang tayo sa sardinas. Hindi itataas ang presyo ng sardinas. Ang bilihin ay kimahal-mahal. Ang isda, gulay, baboy, manok, baka. Tapos sasabihin sa atin, hindi naman daw tataas ang presyo ng sardinas. Bakit? Hanggang sardinas na lang ba tayo? Hindi ba mga walang ya ito eh, mga di umano eh. Samantalang sila'y sagana-sagana sa steak, sa masasarap na isda, masasarap na gulay. May masasarap pang maalak yan. Di po ba? Tapos tayo, bubusugin lang tayo. Sabi ni, kaya naman daw bili ng sardinas. Ibang klase ito mga ito. Dapat dito, mga tambay, pagka ganito lang po mga politiko, dapat po dito, minimum wage na lang po sweldo nito eh. Tingnan po natin kung may pumasok pang politiko. Kung ang masweldo nito ay parehas lang din na sweldo natin, minimum 500 plus, 600 plus a day. Tingnan nyo po kung may maglingkod bayan pa sa ating mga senador at congressman. Yan, ganyan ang sweldo. Di po ba? At hindi sila hawak ng budget. Di po ba? Hindi sila ang gagawa ng budget natin, ang kongreso. Hindi nila hawakan ng budget natin. Di po ba? Tingnan nyo po kung maglingkod bayan yan. Mga yan, hindi hawak ng pondo. Iba ang hawak ng pondo, hindi ang mga politiko. Tingnan nyo po kung maglingkod yung mga congressman na yan, na 600 a day ang sweldo. Di po ba? Pati Pangulo. Ganyan. Magkaroon na isang department na siya lang hawak lahat ng pondo ng bansa. Walang hawak na pondo ang mga politiko. Bibigyan lang ng pondo sa proyekto. At i-audit pa. I-audit kada proyekto. Automatic audit ang bawat proyekto. Hindi po ba? Tingnan po natin kung may pumasok pang politiko riyan. Minimum lang ang sweldo. Di po ba? Bibigyan mo na isang damukal na sweldo? Daan-daang milyon? Ang nakukuha pa nila? Daan-daan libo po ang sweldo niya. Hindi bababa sa ilang daan libo sweldo niya mga yan. Di po ba? Tapos bibigyan mo pa ng mga travel fund, confidential intel fund, 4.5 billion. Tapos ganyan lang gagawin trabaho sa iyo na isang pangulo. 4.5 billion ang confidential intel fund. Pwera pa yung travel fund niya na hindi bababa sa 1.5 billion biyahe. Tapos ganyan lang gagawin sa ating trabaho ng pangulo, photo ops. Puro photo ops.
Puro advice. Puro gagawin. Pambihirang buhay yan, no? Anong klase yan? Isang damukal na pera hinahawakan, ganyan lang trabaho. Mas mainam pa magtrabaho ang mga kapatid natin, mga kababayan natin, janitor. Dahil malinis magtrabaho. Di po ba? Yung mga kapatid nating mga janitor, pag nagtrabaho yan, malinis eh. Masisiyahan ka. Pero ang Pangulo, kilaki-laki ng pinasusweldo natin. Binibigyan pa natin ng isang damukal na biyahe. Pondo ng biyahe, travel. Confidential intel plan, bilyon-bilyon. Pero anong klaseng trabaho binibigay sa atin ng Pangulo? Sige nga. Magaling ba? May nagawa ba ng 3 taon? Gumanda ba't umunlad ang ating bansa, ang ating kabuhayan? Di ba? Pinangakuan tayo ng 100. Dagdag sweldo, ginawan 200. Nangyari ba? Hindi. Tapos, kung sumweldo sa atin, magbigay tayo ng isang damukal na pondo sa kanya. Ang trabaho sa atin, ngingisi-ngisi lang. Lahat ng problema sa bansa, ginagawa tayong gago, pangisi-ngisi lang. Hindi po ba? Niwawalang hiyalang po yata tayo kasamang media. Pinababango lang, mga kabayan. Pero hindi naman natin nararamdaman yung kanyang sinasabi na mga photo ops at mga release ng Malacanang, lalong-lalo yung tinatawag na garbage in, garbage out. Kaya yan, mga tambay, yan, tatandaan natin yung ganyang klaseng panunungkulan. Kasi, hindi niya kayang pantayan o higitan ang panunungkulang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Niwala pa siya sa 1/4 na kanyang ginagawa. Wala pa. Kalahati na ng kanyang termino, wala siya sa kalingkingan ng dating Pangulong Duterte sa trabaho at nagawa. Di po ba? Ang tanging nagagawa pa lang niya ay isang damukal na issue ng korupsyon at isang damukal na pamumulitika sa mga Duterte. Yan ang nagagawa niyang malaki sa ating bansa. Mag-ubos ng pera yata ng taong bayan. Kung kani-kanino pinamimigay. Pati ICC yata ay nabibigyan pa. Hindi kaya. Kaya madidismaya ka eh. Kung ang Vice President nadidismaya, tayo pa kaya? Hindi po ba? Nakakalungkot lang. Hindi po ba? Na nagkaroon tayo ng ganito na presidente. Magaling lang sa release at magaling lang sa media. Media lang. Sa media lang siya magaling at sa mga nakikinabang, mga kabayan, sa mga nakikinabang magaling siya. Lalo sa mga makaliwa, mga oligarko, mga korap na politiko, at mga bayaran, mga tuta, mga tuta sa social media. Napakarami dyan tuta, mga kabayan. Thank you po sa nagusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po, mga kabayan. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po at shoutout. Thank you po sa mga biyaya po ninyo. Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po, mga kabayan, sa inyo po mga biyaya. Ingatan po kayo, lalo po sa inyong paggawa. Muli po, mga kabayan, wag po natin kalimutan na hindi po natin isama sa ating mga panalangin. Isama po natin sa ating dasal at panalangin ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, na maingatan po sila. Lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo po ang kanyang kalusugan at kalakasan at buhay ay madugtungan pa po sana. At makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Sama po natin sa ating mga dasal. Thank you po, mga kabayan. Sa muli po, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.